Ang pelikula ay nagsisimula sa isang tangkang pagpatay sa hari ng Joseon sa isang pagtitipon. Ang pagtatangka ay napigilan ng isang espesyal na pangkat ng seguridad, lalo na ng kanilang pinuno, si Guyo Yap. Isang serye ng pagpaslang sa mga kilalang politiko ang humantong sa isang labanan sa gabi, kung saan isang kasapi, isang babae, nang tila isang pangkat ng mga mamamatay tao ay nahuli. Nakilala ni Guyo Yap ang babaeng ito, at matapos ang kanyang pagpapahirap sa bilangguan, kung saan si Guyo Yap ang namamahala dahil tumanggi siyang magbigay ng anumang impormasyon, nag-flashback ang pelikula sa nakaraan ni Guyo Yap. Kaagad pagkatapos ng pananakop ng mga Hapones sa Korea sa gitna ng panahon ng Joseon, isang unit ng mga ilaytong mandirigma, binubuo ng mga mag-aaral mula sa paaralan ng espada na Clear Wind Shining Moon, ang nilikha upang tiyakin ang kapayapaan at seguridad ng bansa. Sa gitna nito, ang dalawang pinakamahusay na eskrimador, sina Ji-hwan at Gyu Yap, ay hindi mapaghiwalay na magkaibigan. 방공기가 차다. 너희들은 여기서 Ngunit isang balak ng kudeta, tinukoy bilang rebellion, sa pelikula, ang pumilit kay Gyu Yap, na bantang patayin ang buong unit ng kanilang ilaytong mandirigma, na hindi lamang patayin ang kanyang guro sa eskrima, kundi pati na rin si Ji-hwan, na may ugnayan sa babaeng mamamatay tao mula sa labanan sa gabi, si Shiyang, na isa ring mandirigma noon, at anak ng guro sa eskrima ng paaralan. 이놈의 어들을 죽음으로 몰고 간 줄 알아라. 부대원들을 살려주시오. Matapos pugutan ng ulo ang kanyang guro, patayin ang kanyang matalik na kaibigan at ang kasintahan nito, at pangunahan ang kanyang mga tauhan laban sa mga kasamahan nila sa paaralan, tulad ng ipinahayag ng isang karakter, pinatay natin ang mga kapatid na kasama nating nagbubo ng dugo, nauunawaan nating may bahagi ng kanyang sarili na nawala kay Gyu Yap. Ang pelikula ay bumalik sa kasalukuyan, 5 taon matapos ang mga pangyayari sa pagbabalik-tanaw. Si Gyu Yap ay kilala bilang isang malamig at malupit na komandante, na may palayaw na ang tagaligas ng tao. Ang pagtuklas ng isang espada sa labanan sa gabi na may tatak ng lumang unit ni Gyu Yap, ang ganitong mga espada, maliban sa kay Gyu Yap, ay sinasabing nawasak at hindi na ginagamit sa panahong ito, kaya't ang tanging iba pang tao na maaaring may hawak nito ay si Ji-hwan, ay nagpatunay na buhay pa rin si Ji-hwan, at hindi patay gaya ng iniisip ni Gyu Yap. Ang kasalukuyang hari, ang general na nag-agaw ng trono na, sa pagbabalik-tanaw ni Gyu Yap, ay ang komandante na pumilit sa kanya na mamili sa pagitan ng pagkamatay ng kanyang mga tauhan o pamunuan ang kanyang hukbo laban kina Ji-hwan, Shiyang, at ang guro sa pagsasanay, ay nasangkot sa mga pagtatangkang takpan ang kanyang mga bakas at ipinagkanulo ang isa sa kanyang pinakamahalagang mga komandante sa pamamagitan ng pag-utos na siya ay ipapatay. Sa pagdakip kay Shiyang, ito'y kanilang pinahirapan upang malaman kung nasaan si Ji-hwan. Ipinag-utos ng hari na hanapin at dakpin siya.
Plano ng hari ang isang ekspedisyon na may layuning ilantad sina Ji Huan at Shi Yang, na, batay sa ating pagkaunawa, ay pinalaya ni Ji Huan na nakadeskay sa ilalim ng pagbabantay ni Gyuyap, sa isang lugar kung saan sila ay nakatakdang patayin. Habang nag-uusap tungkol sa plano, isang mensahe ang dumating at dali-daling hinabol ni Gyuyap kung sino ang nagpadala. 썼다. 이거뿐이야. Nagaganap ang ekspedisyon, na nalaman ni na Ji Huan at Shi Yang, at muntik nang mapatay ng Ji Huan ang hari, ngunit pansamantala siyang na-distract sa pagkamatay ni Shi Yang sa kamay ng mga piling tauhan ng hari at mga sundalo. Sinaksak ng hari si Ji Huan gamit ang isang patalim na itinago niya, itinulak palayo si Ji Huan, at patuloy na pinagmasdan ng hari si Ji Huan habang nakikipaglaban pa sa mas maraming sundalo. Halos matalo na, si Gyuyap, na sa wakas ay nahipo ng habag at ng kanyang nakaraang ugnayan kina Shi Yang at Ji Huan, ay dumating upang iligtas si Ji Huan. Nakiusap siya para sa kalayaan nila ni Ji Huan. 이제 그만 칼을 놓아라. Si Gyuyap ay ipinangako ang kanyang buhay sa kasalukuyang hari noong panahon ng pag-aalsa upang mailigtas ang kanyang mga sundalo mula sa parusang kamatayan, at inakala na ngayoy hari na ang pangakong ito ay panghabang buhay, at nang hindi ito sinagot, siya at si Ji Huan ay nakipaglaban sa mga sundalong nakapaligid sa kanila.